Samantala, katarungan ang sigaw ng mga kaanak ng ilan sa mga napatay sa engkwentro sa Timonan. At mula sa Quezon, saksi si Mav Gonzales. Dagdag daw sa sakit na nararamdaman ng mga naulila ng environmentalist na si Tirso Junlontok Jr. ang pagbansag ng mga otoridad sa kanya at sa 12 pa niyang kasama na pawang mga gun for hire umano. Hiling nilang malinis ang pangalan ni Lontok na nagsisilbing political officer din daw ng kaanak nilang si Agriculture Secretary Proceso Alcala. Nagkaroon ng encounter sa Plaridel, Quezon. Pero ang pamilya hindi naniniwala na encounter yon. Ayun ay kami naniniwala na ito ay minasakir. Nagsilbi mang Chief Political Officer ng Liberal Party sa Quezon at may mga kamag-anak pang nakaluklok ngayon sa pwesto, hindi raw naniniwala ang pamilya na politika ang nasa likod ng pamamaslang. Wala pa kaming alam, hindi namin alam kung sino ang kalaban, sino ang makakabangga namin. Palagay ko hindi kasi wala namang sasabihin na dapat na maging political yung pagkapatay nung kuya ko kasi kasama nga ang opisyal ng militar. Emosyonal naman ang anak ni Polkyo Hilag na mula Binyan, Laguna ay kinuha ang mga naiiwang gamit ng kanyang ama. Licensed broker, dating college instructor at naging manager ng iba't ibang kumpanya si Kyo Hilag na niyaya lang daw ng nasawiring si Vic Siman Atienza sa Camarines Norte para magtayo ng security agency. Ang pamilya ni Maximo Pelayo nagulat daw sa kanyang pagkakadamay sa engkwentro. Alam namin nagkakantin lang. Nagkakantin ganun. Yun lang alam namin trabaho niya. Kasama rin sa 13 nasawi sa engkwentro si Philippine Air Force Staff Sergeant Armando Lescano. Sa kanyang burol, hustisya ang panawagan ng mga anak niya, sabay gingit na hindi raw kriminal ang kanilang ama. Posibleng nagbigay lang daw ito ng security assistance, kaya desidido silang magsampa ng reklamo. Gusto po talaga namin ng hustisya. Malinis lang po talaga yung pangalan ng papa namin. Yun lang po talaga. Madamdamin din ang nasaksihang tagpo sa tahanan sa Calapan City nang nasawiring si SPO1 Gruet Mantuano. Tumanggi muna silang magbigay ng pahayag sa ngayon. Naging emosyonal din ang pagsalubong sa mga labi ni Leonardo Marasigan, Conrado Desilio, Victorino Siman Atienza at Jerry Siman. Giit ng kaanak ng mga Siman. Sa Laguna rin nakatakdang dalhin ang 3 iba pang labi. Kinilala sila bilang sina First Lieutenant Jimbim Justiniani, PO1 Jeffrey Valdez at Police Superintendent Alfredo Consemino. Patuloy ngayon ang parallel investigation ng Quick Reaction Team ng Commission on Human Rights Region 4 sa lalawigan ng Quezon. Try to obtain information from the civilian casualties naman. Baka there is some hesitation on the part of the families na involved sa PNP. It would be greatly helpful if they will open themselves to the Commission on Human Rights because we would be glad to help in the investigation whether or not the encounter was really a shootout or a rob-out. Mula sa Quezon, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi.